Ang mga aralin sa video na ito ay una, talas-salitaan. Ikalawa, review ng nobelang Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez bilang larawan ng kasaysayan ng Pilipinas na isinulat ni Joel Costa Malabanan. Ikatlo, mga mahahalagang tanong ukol sa review at gabay na sagot. Dumako na tayo sa ating talas-salitaan. Alamin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Unang bilang, sedisyon, paghihimagsik o pagpapahayag ng pagtutol laban sa pamahalaan o otoridad. Ikalawa, pinataw, ipinataw o ipinasunod, karaniwang tumutukoy sa pagpaparusa o batas na inilagay sa isang tao. Ikatlo, katipunero, kasapi ng katipunan o kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK, samahang itinatag upang labanan ang mga mananakop na Kastila. Ikaapat, nakasandig, nakaasa o nakadepende sa isang bagay o tao. Ikalima, saklaw, hangganan o lawak ng kapangyarihan, nasasakupan o impluwensya. Ika-anim, malimit, madalas o karaniwang nangyayari. Ikapito, sosyo-politikal, tumutukoy sa mga bagay na may kinalaman sa lipunan o sosyal at pamumuno o politika-politikal. Ikawalo, tumutuligsa, nagbibigay ng puna o pagtutol sa isang ideya, gawain o pamahalaan. Ikasyam, hukbo, malaking grupo ng mga sundalo o mandirigma, sandatahang lakas ng bansa. Ikasampo, taksil, taong hindi tapat o nagtataksil sa kapwa, bayan o layunin. Ikalabing-isa, matatamo, makakamit o makukuha ang pagkakaroon ng isang bagay sa pamamagitan ng pagsisikap o paggawa. Ikalabindalawa, naitsapwera, naiwan o hindi naisama, isinantabi o hindi pinansin. Ikalabintatlo, kinabibilangan, bahagi o kasapi ng isang grupo, samahan o hanay. Ikalabing-apat, nagbabadya, nagpapahiwatig o nagbibigay babala na may mangyayaring isang pangyayari. Ikalabinlima, dahas, karahasan o paggamit ng puwersa upang pilitin ang isang tao o grupo. Ikalabing-anim, ipinagkait, hindi ibinigay o tinanggihan ang isang bagay na dapat ay para sa isang tao. Ikalabimpito, kagyat, agad-agad o walang pagkaantala, maaari ding biglaan. Basahin na natin at unawain ang review ni Joel Costa Malabanan sa nobelang akda ni Amado V. Hernandez na pinamagatang Ibong Mandaragit bilang larawan ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa panimula, ang nobela ay sinimulang sulatin ni Amado V. Hernandez noong taong 1956 bago siya lumaya mula sa kasong sedisyon na ipinataw sa kanya. Halos 5 taon din siyang nakulong sa pulpa noong taong 1951 at sa loob ng bilangguan niya na buo ang iba niyang obra gaya ng tulang Isang Dipang Langit at ang tulang kasaysayang Bayang Malaya na binubuo ng 5,000 taludtod. Taong 1969, 1 taon pa bago ako ipanganak, nang malimbag ang aklat na bersyon ng nobelang Mga Ibong Mandaragit na una munang lumabas sa isyong liwayway noong taong 1950. Si Carlos P. Romulo ang gumawa ng paunang salita ng nobela, habang ang panghuling salita ay ginawa naman ng makabayang gurong si Dr. Epifanio San Juan sa wikang English at Filipino. Ano nga ba ang katangian ng nobela? Binubuo ang nobela ng 59 na kabanata at tumatalakay sa kalagayan ng Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano hanggang sa pananakop ng mga Hapon at pagwawakas ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nagsimula ang nobela sa pagpapakilala kay Tata Matias, isang matandang katipunero na naninirahan sa paanan ng Sierra Madre at naniniwalang totoo ang kwento ni Rizal tungkol
tungkol sa kayamanan ni Simon sa El Filibusterismo. Taong 1944 iyon at malapit nang matalo ang mga Hapon. Nakasandig ang nobela sa pagtatangkang ipakita ang realismo noong panahong saklaw at ang wikang gamit ay batay sa kung papaano gamitin ang Tagalog sa panahong iyon. Mapapansin ang malimit na paggamit ng salitang mi para sa salitang may, tulad ng pahayag na mi mga panahon na ang magsabi ng totoo'y palilitawing sobersibo at mi mga panahon ding ang magtanggol sa katwiran at hustisya'y katumbas ng rebelyon. Nagtangka si Amado V. Hernandez na gawing natural ang daloy ng mga dialogo sa akda. Ang pangunahing tauhan ng nobela ay si Mando Plaridel at kagaya ng padron ni Rizal sa No Le Tangere na hinalaw sa Count of Monte Cristo ni Alexander Dumas. Si Mando Plaridel na Alejandro Pamintuan ang tunay na pangalan ay nagbalik upang maningil sa mga taong nagpahirap sa kanya na isalin ang nobela sa wikang English at Russian at sinabi ni Epifanio San Juan na Mga Ibong Mandaragit is the first Filipino novel that has succeeded in giving us the true, disturbing image of ourselves and our experience. Ang pahayag ay makikita sa link na nasa screen. Lumitaw na ang nobela ay nakapaloob sa tunguhing pampanitikan na sinimulan ni Rizal sa No Le Tangere noong taong 1887 at ipinagpatuloy ni Lope K. Santos sa Banaag at Sikat noong taong 1906 na naglalayong gamitin ang panitikan upang itala ang sosyo-politikal na kalagayan ng bansa. Bagamat halos 50 taon na ang nakalilipas, sapul nang masulat ang nobela, nakalulungkot sabihing iilang paaralan lamang ang gumagamit nito sa pag-aaral sa panitikan. Kung kaya't ang pagkonsumo at paggamit ng nobela sa kasalukuyan ay mabagal at hindi napapabilang sa mga required reading sa kurikulum ng matatag kurikulum. Hindi naman ito katakataka sapagkat paano nga ba irerekomenda sa sistema ng edukasyong kolonyal ang paggamit ng isang nobelang tumutuligsa sa kalagayang ito. Noong taong 2022 ay inilabas ng Penguin Books ang salin sa English ng nobela ni Danton Remoto at pinamagatang Birds of Prey. Ang Mga Ibong Mandaragit bilang batis ng salaysay pangkasaysayan. Malinaw na naipakita ni Amado V. Hernandez ang kalagayang pang-ekonomiya at pangkultura ng Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Hapon. Sa Kabanata 6, epektibong naipakita ang kalagayan ng Pasko noong taong 1944 kung saan ginamit niyang metapora ang Semana Santa upang ilarawan ang kalungkutang namamayani sa Maynila. Inilarawan din niya ang pag-iral ng black market kung saan ibinebenta ang mga kagamitang slightly used kung saan nagsasamantala ang mga kapitalista. Ipinakita rin sa akda kung papaanong nagtangkang bumangon ang mga tao mula sa matinding kahirapang dulot ng 3 taong pananakop ng mga Hapon mula taong 1942 hanggang taong 1943. Ipinakita rin kung papaanong ang mga mayayaman ay naging balimbing sa mga Hapon upang mapangalagaan ang sariling interes kagaya ng pamilya ni Don Segundo Montero. Ang magandang anak niyang si Dolly ay kapwa naging kasintahan ng sundalong Amerikano at opisyal ng hukbong Hapon na si Colonel Moto. Sa Kabanata 13 ay ipinakilala ang gurong si Andres na naging makapili. Sa bahaging ito ng nobela ay ipinaliwanag na hindi lahat ng mga kumampi sa mga Hapon ay taksil at makasarili. Sa tulong ng karakter na si Andres, nabigyang linaw na may mga makabayang Pilipino na piniling sumuporta sa mga Hapon sa pag-asang dito nila matatamasa ang kaginhawahang hindi na ibigay ng mga Amerikano
Amerikano. Si Andres ay refleksyon ng mga Pilipinong kagaya nina Benigno Ramos at Artemio Ricarte na mas piniling kumampi sa mga Hapon sa paniniwalang matatamo ang kalayaang ipinagkait ng mga Amerikano. Kung kaya, ang tauhang si Andres ang magbibigay linaw na hindi lahat ng mga kumampi sa mga Hapon ay taksil. Mahal din nila ang Pilipinas at nagkataon lamang na natalo sa digmaan ang kanilang pinanigan. Ang pangyayari ang lumilikha ng taksil kung papaanong tumutulong din ang pagkakataon sa paggawa ng bayani. Ito ay dialogo ni Tata Matias sa pahina 15. Situational ethics ang binibigyang diin sa dialogong ito na nagbibigay balanse sa pagsusuri natin sa kasaysayan kung kaya ang mga bayaning sina Benigno Ramos at Artemio Ricarte ay naitsapwera sa mga talakayan sa araling panlipunan dahil sila ay kumampi sa mga Hapon na natalo sa digmaan. At sa kasaysayan, ang naratibo ng kawastuhan ay itinatakda ng mga nagwagi. Sa kaso ng mga Amerikano, ang pagwawagi nila sa ikalawang digmaang pandaigdig ay tinanaw pa nating utang na loob lalo pa nang ibigay nila ang kalayaan ng bansa noong Hulyo 4, taong 1946 kahit pa itinali nila tayo sa Military Bases Agreement at Parity Rights noong taong 1947. Ang salungatan sa pagpapakahulugan. Taksil ba o bayani ang makapiling si Andres sa nobela? Kapag binasa mo ang kanyang mga dialogo, ay hahanga ka sa kanyang prinsipyo. Sa pahina 80 ay sinabi ni Andres kay Magat o pinunong gerilya at kaibigan ni Mando Plaridel, ang mga dukhay humahanap ng pagbabago. Ang pagbabago ring ito ang sinugalan ng 16 na milyong bumoto kay Duterte. At tulad noong panahon ng pananakop ng mga Hapon, may mga Pilipinong maka-Amerikano at mayroon namang maka-Hapon. Wala itong ipinagkaiba sa mga maka-Marcos at mga maka-Aquino. Hanggang ngayon ay may salungatan ng pagpapakahulugan kung bayani nga ba o hindi si Marcos at kung totoo bang nakamit ng Pilipinas ang demokrasya pagkatapos ng EDSA Revolution noong taong 1986. Taksil ang tingin kina Benigno Ramos at Artemio Ricarte dahil sa kanilang pagkampi sa mga Hapon na natalo sa digmaan. Taksil din ang tingin kay Marcos dahil sa kanyang diktadoryang pinabagsak ng People's Power noong taong 1986. Ngunit dahil sa kabiguan ng mag-inang Aquino na paunlarin ang bansa at sa tulong ng Marcos propaganda machine sa social media, marami ang naniniwalang higit na mabuti pa ang panahon ni Marcos kaysa sa kasalukuyang kalagayan. Kagaya sa kasalukuyan sa nobela, si Andres ang parang tumatayong apologist para sa mga Hapon pagkatapos ng digmaan. Sa pagkatalo ng mga Hapon, muling nakabalik sa kapangyarihan si Don Segundo Montero na parabang walang nangyari. Gaya ng muling pagbabalik ng pamilya Marcos sa politika sa kasalukuyan na parabang wala ring nangyari. Natutuhan natin sa kasaysayan na hindi tayo natututo. Pinili ko ang ilang dialogo sa akda upang ipakita ang ugnayan ng panitikan at kasaysayan. Pinatutunayan ng karanasan na ang kasamaan ng isang gobyerno'y malimit na siyang gumigising sa bayan upang magbalikwas at lagutin ang gapos na tanikala. Ito ay mula sa pahayag ni Tata Matias sa pahina 15. Sa pahayag na ito, makikita ang katotohanan hinggil sa sinapit ng gobyernong Marcos matapos ang pagpapabagsak sa diktatorya nito. Ngunit muling nakabalik ang pamilya nila sa Pilipinas noong taong 1972 at dahil madaling magpatawad ang mga Pilipino. Ang malalaking pangyayari kaparis ng isang baha, tinatangay ang lahat ng bagay na mahina at marupok. Pero ang matitibay na haligi at malulusog na punong kahoy,
di natitinag. Tata Matias, pahina 13. Sinabi ito ni Tata Matias kay Mando Plaridel upang payuhan ang binata na magpakatatag, kagaya rin naman ng mga tunay na aktivista at revolusyonaryo na natiling matatag ang kanilang paninindigan sa kung ano ang tama at makatwiran. Sa nobela, sina Mando Plaridel, Magat Dalisay, Andres, Rubio, Pastor, Danoy at iba pa ang lumalaban sa mga ibong mandaragit na kinabibilangan ni Don Segundo Montero, Oscar Doblado, General Bayoneta, Kapitan Pugot, Suntuan at marami pang iba. Sa isang malaking sunog, may mga alipatong lumilipad na kung pababaya ay lilikha ng panibagong sunog na malubha pa kaysa pinagmulan. Magat, pahina 33. Ang tinutukoy sa nobela ay ang mga suliraning panlipunan na hindi kaagad pinansin kaya lumala. Kung iuugnay naman sa kasalukuyan, sinasabi ng gobyernong Duterte na ang suliranin sa ilegal na droga sa Pilipinas ay napabayaan ng mga nakaraang administrasyon kaya lumala ng sobra at nangangailangan ng kamay na bakal. Machiavellian ang nagaganap na tukhang na umutang na ng higit sa 4,000 buhay. Maraming mahusay sumulat pero mahina ang loob, madaling matakot sa malaki at madaling masilaw sa salapi at malaki ang takot sa katotohanan. Mando, pahina 100. Nagtatag si Mando Plaridel ng pahayagang ang pangalan ay kampilan na siyang tumutuligsa sa mga tiwali sa panahon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Mula sa kayamanan ni Simon na nasisid niya sa karagatang Pasipiko sa tulong ng mapa ni Tata Matias ay ginamit niya itong puhunan upang makapagpatayo ng paimprintahan ng dyaryo at ang dating gerilyang si Magat Dalisay ang tumayong patnugot ng pahayagan. Kung sa kabila ng mga katotohanan ay matalo ang asunto ng obrero, ang nagpatalo'y di ang kasahulan ng katwiran, kundi ang mga laos na regla ng sosyedad at sulimpat na mata ng mga humahatol. Rubio, pahina 110. Si Rubio ang isa pa sa mga pangunahing tauhan na lumalaban sa mga mapagsamantalang kapitalista kagaya ni Don Segundo Montero. Ang pahayag niya ay tumutukoy sa pakikibaka ng mga manggagawa para sa makatarungang pasahod. Sa bahaging ito ng nobela ay ipinakita ni Amado V. Hernandez ang kalagayan ng mga obrero sa Pilipinas. Ang katiwalian sa korte at ang bulok na sistema ang sinasabi niyang laos na regla. Ang sosyedad na umiiral pa rin naman sa kasalukuyan. Bilang bayang sakop, ang unang itinuro sa atin ang pagtingala sa Panginoon. Pinapaniwala tayong naparito sila alang-alang sa ating kabutihan. Pinapaniwala rin tayo na ang lahat ng dala at laku nila'y siyang mabuti para sa atin. Ang kanilang wika, ang kanilang negosyo, ang kanilang sistema sa buhay, pati ang kanilang bisyo. Ang Pilipino'y naging mabuting matching, eksperto sa panggagaya. Ang kalintikan nga lamang, karamihan sa ginaya nati ang masama. Magat, pahina 118. Sa pahayag na ito, naipakita sa nobela ang umiiral na kultura na hinubog ng mga Thomasites sa ating mga ninuno sa pulpa noong taong 11. Kung dahas at relihiyon ang ginamit ng mga Kastila upang sakupin ang Pilipinas, dahas at edukasyon naman ang ginamit ng Amerika upang bihagin ang kaluluwa ng sambayanang Pilipino. Ang edukasyong ipinagkait ng mga Kastila sa ating mga kababayan ay siya namang ginamit na policy attraction ng Amerika upang payapain ang kalooban ng mga nag-aalsang mamamayan. Noong ika-1 ng Hulyo taong 11 ay dumating ang 600 gurong Amerikano
sakay ng SS Thomas. Agad na itinatag ang Department of Public Instruction na pinamamahalaan ng Vice Governor ng Pamahalaang Amerika sa Pilipinas. Noong taong 1921, 614 na Amerikanong nasa pamahalaan, 400 sa mga ito ay guro habang 66 ay empleyado ng Department of Education. Makikita rito kung gaano pinahahalagahan ng mga Amerikano ang paglalatag ng pundasyon ng edukasyon sa bansa. Naging simula ito ng komprehensibong pagtuturo ng English bilang medium sa lahat ng paaralan. Magmula noon hanggang taong 1935 ay hinubog ang henerasyon sa bawat henerasyon bilang mga brown Americans. Ayon kay Constantino, dumating ang yugto na a new generation of Filipino Americans had already been produced. There was no longer any need for American overseers in this field, education, because of captive generation had already come of age, thinking and acting like little Americans. Kung kaya, hindi katakataka na ang mga sumunod na lider ng pamahalaan na nahubog sa edukasyon ng mga Amerikano magmula kay Quezon hanggang sa kasalukuyan ay lantad at dilantad na naging tagasunod ni Uncle Sam. Para sa lagom, lutang na lutang ang ideolohiya ng Marxismo sa nobelang Mga Ibong Mandaragit. Ang kaibigang guro ni Mando Plaridel na si Dr. Sabio ay isa sa mga tumatayong tagapayo nila sa pakikibaka kasama ang may prinsipyong politiko na si Senador Maliwanag. Sa akda ay malinaw na ipinakita ang pagkakaisa ng mga obrero sa pamumuno ni Rubio at ng mga magsasaka sa pamumuno ni Pastor upang labanan ang pagsasamantala sa Hacienda Montero. Parang nahulaan ni Amado V. Hernandez ang magaganap sa hinaharap at lumilitaw na pwedeng metapora ang Hacienda Montero ng Hacienda Luisita kung saan si Chris Aquino ay si Dolly Montero. Sa Kabanata 69 sa pahina 402, ang huling dialogo ni Mando Plaridel ay ganito ang sinasabi: ibubuhos natin ang ating buong kakayahan at gagawin ang lahat ng magagawa upang ang ating bansay maging tunay na malayat nagsasarili at ang mga mamamayang Pilipino'y siyang magiging tahas na Panginoon sa kanilang lupain. Makatarungang demokrasya, pagkakapantay-pantay sa batas at pagkakataon sa buhay. Ito ang ating panata at hantungan kasakdalang tayo'y magbuwis ng ating buhay. Ang pahayag na ito ay nagbabadya ng kanilang pagpihit sa armadong pakikibaka matapos na mapatay ang mga magsasaka sa Hacienda Luisita at mabigo ang kanilang pakikipag-usap sa Pangulo ng Bansa. Masasabing subversibo ang open-ended na katapusan ng akda na nakasandig sa prinsipyo ng Marxismo na nagsasabing ang lumilikha ng yaman ng mundo ang dapat makinabang sa kanilang pagpapagal. Hindi ba ito rin ang ipinaglalaban ng mga revolusyonaryo sa kasalukuyan? Ang kalagayang sinasabi rin ni John Lennon sa kanyang awiting Imagine at siyang hinahangad ng marami sa atin, tunay ang ugnay ng panitikan at kasaysayan sa nobelang Makabayan. Ang nobelang Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez ay sadyang batis ng pagsasalaysay na pangkasaysayan, kagaya rin ng nobelang Dekada 70 ni Luwalhati Bautista, It's a Puera ni Jun Cruz Reyes, Ang Aso, Ang Pulgas, Ang Bonsai at Ang Colorum ni Jose Ray Monsayak. Ang paglalagalag ni Yulis Bisaya sa Imperyo ng Katagalugan at sa kanyang pagbabalik sa bayan ng Itak ni Tomas F. Agulto at iba pang nobelang Makabayan. Gaya rin ang motibo ni Rizal sa kanyang Noli at El Fili na itatala ng mga nobelang Makabayan ang daloy ng kasaysayan kung kaya't ang panitikan ang nag-uugnay sa mga kabataan sa kasalukuyan hinggil sa kalagayan ng lipunan sa nakaraan.
Sa kaso ng mga ibong mandaragit, ipinapaunawa nito sa mga mambabasa ang iba pang anggulo sa pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas at kung papaanong ang imperialismong US ay nagpanibagong lakas upang kontrolin tayo sa isip, salita at sa gawa hanggang sa kasalukuyan. Ang mga pagpapakahulugan sa kasaysayan na inilahad ni Amado V. Hernandez sa nobela ay nagbibigay sa atin ng oportunidad upang suriin ng mas malalim ang kasaysayan ng pananakop ng Amerika sa Pilipinas at kung papaanong ang kanilang mga kasabwat na Pilipino ay nakakapagpanibagong anyo sa pagpapalit ng mananakop. Kung kaya, ang bawat nobelang makabayan ay nagbubukas ng isip at nagtutulak sa mambabasa na kritikal na suriin ang daloy ng kasaysayan at kultura kagaya ng ginawa ni Resel B. Mujares sa kanyang paghihimay sa mitolohiya, Barlaan, Urbana at Felisa at Basyo, Formation of Filipino Nationality at iba pang paksang tinalakay sa klase upang mapatingkad ang pagpapalutang ng ugnayan ng panitikan at kasaysayan. Sa nobelang Mga Ibong Mandaragit, hindi man natin mahuli ang soundscapes ng ikalawang digmaang pandaigdig, masasapul naman natin ang magkakasalungat na pagpapakahulugan sa konsepto ng bayani, gerilya at taksil makapili. Kagaya rin ng paghimay natin sa usaping paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani at ang pagtatangka ng historical revisionism at sa pagitan ng mga tunggalian ng prinsipyo at pananaw, ang mahalagang masagot natin ay ganito: batay sa aral ng kasaysayan at sa mga nagaganap sa kasalukuyan, ang mga aksyon ba ng Pangulo ay nagpapakitang siya ay kagaya ni Mando Plaridel, Magat Dalisay, Dr. Sabio at iba pa o siya mismo ay kabilang sa mga ibong mandaragit na kabatay sa kasagutan ang kagyat nating pagkilos. Ating nabasa at naunawaan ang review na likha ni Joel Costa Malabanan tungkol sa akda ni Amado V. Hernandez na pinamagatang Mga Ibong Mandaragit. Dumako tayo sa mga mahahalagang tanong ukol sa review at gabay na sagot. Unang tanong, alin sa mga dialogo sa nobela ang nakapukaw ng iyong pansin? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang dialogong maraming mahusay sumulat pero mahina ang loob, madaling matakot sa malaki at madaling masilaw sa salapi at malaki ang takot sa katotohanan. Ang nakapukaw ng aking pansin. Ipinapakita ng pahayag na ito ang katotohanang kahit maraming matalino at may kakayahang Pilipino, kulang pa rin sa tapang at paninindigan upang ipaglaban ang tama. Marami ang natatakot na magsalita laban sa katiwalian o kawalan ng katarungan dahil sa takot sa kapangyarihan o dahil sa pagnanais ng pansariling kapakinabangan. Ang ganitong dialogo ay nagpapamulat sa atin na hindi sapat ang karunungan. Dapat ay may kasama itong tapang, katapatan at malasakit sa bayan. Ikalawang tanong, paano nailarawan sa akda ang kalagayan ng Pilipinas sa panahon ng mga mananakop? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Sa akda, nailarawan ang kalagayan ng Pilipinas bilang isang bansang api, bulag sa katotohanan at biktima ng panlilinlang ng mga dayuhan. Ipinakita kung paano pinalaganap ng mga mananakop ang ideya na sila ay narito para sa kabutihan ng mga Pilipino. Ngunit sa katotohanan ay ginagamit lamang nila ang ating bayan para sa sariling interes. Itinuro nilang tangkilikin ng mga Pilipino ang wikang banyaga, kultura at maging ang kanilang mga bisyo kaya't unti-unting nawala ang pagpapahalaga sa sariling lahi. Ang ganitong kalagayan ay nagpapakita ng pagkawala ng pagkakakilanlan at dangal ng mga Pilipino dahil sa kolonyal na kaisipan na itinanim ng mga mananakop.
Ikatlong tanong, bakit maituturing na ang nasabing review ng nobela ay tekstong persuasive? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Maituturing na tekstong persuasive ang review ng nobela sapagkat layunin nitong hikayatin at impluwensyahan ang isipan at damdamin ng mambabasa upang magising sa katotohanan. Ginamit ng may akda ang mga pahayag na naglalaman ng matitinding opinyon, halimbawa at mga katotohanang magpapaisip sa mambabasa tungkol sa tunay na kalagayan ng bansa. Sa pamamagitan ng mga dialogo, hinihimok tayong magising, magpakatatag at labanan ang pang-aapi. Hindi lamang ito simpleng paglalahad ng pangyayari, kundi isang panawagan para sa pagbabago at pagkakaisa ng mga Pilipino. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.